Hello, Scorpio, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po'y nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. At kung bago kayo rito, welcome din po kayo. Please subscribe, like, share my videos, and leave me a comment kung nakaresonate kayo. So, Scorpio, looking deep within me sa majestic radiance, and you are recognizing that, diba, na meron kang liwanag, na you have that radiance within you, na alam mo, no, na mapapakinabangan mo ito sa ngayon. Alam mo na ngayon, parang alam ko na meron akong light within me, diba? So, parang I'm going to dig deep into it. Gagamitin ko din ito para sa ikakaganda ng buhay ko, ikakaasenso ko, ikakabuti ko, ikakabuti ng buhay ko in general. And yun nga, 'di ba? Yung pwede mo rin gamitin ito para sa ikakaganda rin ng buhay ng iba. 'Di ba? Maaring you will be inspired as well to help other people sa ngayon. Use your radiance, use your own light, 'di ba? To help other people, diba? Find their own light as well. So, what else? We have opening to love. Napakaganda rin kasi kumbaga may realization ka na din sa ngayon na it's about time na para buksan mo naman, no, yung puso mo para sa iba. Buksan mo yung puso mo sa pagmamahal. 'Di ba? Maaring handa ka na magmahal ng iba at or handa ka ng tumanggap din ng pagmamahal, no, from other people. Kasi baka ang iba sa inyo dito, you know, for quite some time, for quite a bit, maaring maaring sinara mo yung puso mo, 'di ba? Maaring nagkaroon dito ng hiwalayan, separation in the past, pero nangyari na 'yon, ano? At ngayon maybe nakapag-move on ka na, kaya ngayon bukas na or nagbubukas na yung puso mo para sa bagong pag-ibig, para sa pagmamahal. So, what else? We have hearing messages from Spirit. I am a clear channel for messages from Spirit. So, this is good, no? Scorpio, this signifies na you are a channel, no, of messages na binibigay ng universe. Maaari na ang iba sa inyo rito, you are receiving guidance, 'di ba, for other people. O pwede kasi na kayo ay isang mentor, maaari ikaw ay isang life coach, or baka ikaw ay isang spiritual guide, 'di ba? And you are receiving messages, no, para sa ibang tao. Kasi lalo-lalo na kung kunyari meron kang kliyente, you are helping someone, diba? So maybe you are receiving guidance for them. And for sure, you know, para sa sarili mo, maaari din na may mga downloads of information and inspiration, no, na pinapadala sa iyo ang universe then to guide you para magabayan ka on how you're going to navigate your current circumstances. So we also have renewing your life. Radiant vitality is filling my life. This is good as well, no? Kasi panahon na. Maaring marirealize mo na panahon na para i-renew ko ang sarili ko. Maaring nararamdaman mo na parang may mga negative energies around you na maaring nakakaapekto ng buhay mo, nakakaapekto the way you think, the way you navigate your situation. Kaya siguro ngayon, gagawa kayo ng paraan para kumbaga linisin ang sarili ninyo, linisin ang energetic field mo, linisin ang buhay mo in general. Kaya kung ano man ito, na-clutter na lang sa buhay mo, ano itong mga bagay or even tao, situations na maybe you feel like it's not serving your highest good anymore, tatanggalin mo na yung connection mo dyan, no? Aalisin mo na yan sa buhay mo, which is really good kasi kapag nagtatanggal ka ng something or someone sa buhay mo, you are making room for something new. You are making room for someone new na maaaring mas positibo ang hatid na energy sa iyo. Okay? So, by the way, maraming salamat for subscribing. And if you haven't subscribed yet, subscribe na kayo. And also,
Maraming salamat din doon sa mga hindi po nag-i-skip ng ads. Malaking bagay po yan sa channel. Thank you. And also, please click the join button sa baba ng video kung gusto po ninyo na mag-join kayo sa membership. Salamat. So, we have communication is key. Ayan, new moon in Gemini. And sa lahat ng sitwasyon natin, napaka-importante talaga ng communication. No? Kasi how can we convey kung ano man ang nararamdaman natin or ano yung iniisip natin kung hindi natin yan sasabihin, kung hindi natin yan i-communicate towards other people, 'di ba? Papaano tayo magkakaintindihan? Papaano natin malalaman, 'di ba? Ang saloobin nila or iniisip nila or tayo din, papaano din natin maipaparating sa ibang tao yung saloobin natin, yung iniisip natin if we are not going to communicate that. Kaya sa lahat ng transactions, conversations, mga ganyan, yung open communication talaga, no? Yung susi para magkaintindihan at magkaalaman, diba? Na kung ano ang inyong truth, ika nga. Kaya this is a reminder para sa inyo, okay? Na para maging successful ang kahit anumang klaseng pakikipag-usap, anumang klaseng relationship, sa ibang tao, nangangailangan yan ng bukas na pakikipag-communicate. So, we have bring love into the situation. Alright? Kasi, when there is love, everything follows. Everything na mabuti, na maganda, ay yun ang mangyayari. Diba? Yun ang maa-attract mo when you are projecting love. Maa-attract mo yung mga magagandang pangyayari, magagandang bagay, mga mabubuting tao towards you. Kaya mas maganda na sa kahit ano man yung sitwasyon, lalong-lalo na kung merong mga tensyonadong sitwasyon, instead na sabayan mo yung galit, instead na sabayan mo yung tension, 'di ba, na nandiyan dyan na, 'di ba, mas magandang apulahin, no, yung tensyonadong sitwasyon ng just understanding. Kasi when there is love, there is understanding, there's forgiveness, 'di ba? So yun na lang ang mas magandang baunin mo patungo diyan sa pagharap, no, sa kung anumang sitwasyon na medyo hindi masyadong maganda, no? Ang energy na nabubuo. Kasi mas lalo pa yan, 'di ba? Kung sasabayan mo yung mga galit ng mga tao, sasabayan yung unot ng ulo nila, init ng ulo nila, edi ano na ang mangyayari, 'di ba? Mas lalong mag-escalate kung ano yung tensyonadong sitwasyon na nangyayari, hindi ba? Kaya it's better to just bring love into the situation. Mas magandang pairalin ang pag-ibig, no, at pagmamahal sa iba. Kasi mas yun ang mas makakabuti, makakasolve ng problema, yun ang mas magiging makakaganda ng relationship ninyo sa ibang tao, yung mga ganon. Okay? So, instead na magalit, instead na sumabay sa init ng mga ulo ng mga tao sa paligid ninyo, 'di ba? Bring love into that situation para ikaw yung magsisilbing fire extinguisher, kumbaga. So, we have a new romantic cycle begins. Wow. So, maganda to. Kasi nga, 'di ba, you are opening to love. So, maaari na you are definitely going to entertain someone new, lalo-lalo na kung ikaw ay single pa talaga. So, baka ngayon, 'di ba, magkaka-love life ka na. Ready ka na no? Bukas na ang puso mo sa pag-ibig, sa pagmamahal. So, congrats sa'yo and good luck. Kasi meron dito magsisimula na ng bagong relationship. It's time to take action. Kung ano man tong iniisip mo, ano man ang idea mo, 'di ba? Gawan mo na ng paraan. It's about time na to take action. Whatever that is, kunyari, tulad nito, gusto mong linisin ang buhay mo. You want to declutter your life. You want to declutter your energetic field. So, iniisip mo, nagka-idea na ka na, mas magandang isakatuparan mo na. 'Di ba? Kaya, gawan mo na ng paraan. Take action para ma-achieve mo kung ano man itong hinahangad mo, kung anong gusto mong mangyari or gusto mong ma-achieve dito. Okay? Kaya,
wag nang magpatumpik-tumpik pa. When you have an idea, when there is an opportunity, take advantage of it. Kasi sayang naman, 'di ba? Nandiyan na yan sa path mo because God knows na yan ay sakto na para mangyari sa buhay mo. Kaya take action towards that. Good luck. Thank you for watching. Love and light. Namaste.